Amen. Good evening. Praise God. Kung walang nag-amen, parang nasa kabilang mundo tayo ngayon. Amen. Praise God. Ang salita ng Panginoon sa mga sandaling ito, sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, everything will be given unto you. Hanapin natin ang Diyos habang matatakbuhan pa. No? Nahanapan mo na ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Amen. Praise God. Dalawa lang yata ang nakahanap sa Panginoon. Kaya sabi niya, seek first the kingdom. Kung hindi mo pa nahanapan hanapin na natin ang Diyos sa mga sandaling ito. Dahil ang Panginoon lang ang makakapagligtas sa atin. Amen. Praise God. As we continue and as we worship the Lord our God, may we all stand. Itanggalin muna natin ang mga cellphone natin. Empty your heart. Empty our mind. At walang ibang isipan natin ang Panginoon. Kaya tatakbuhin natin muli ang Diyos sa gabi nito. Hallelujah. Salamat Panginoon ko. Dahil Lord, sa
Amen! Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kinigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. May mga bisita po tayo. Bulok nating kahapon, kundi ang tinitignan ng Diyos, yung hangarin ng puso natin na magbago, na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko sa inyo sa gabing ito ay ang kahalagahan ng Bakit nga ba napakalaga ang pananampalataya na ito sa buhay ng isang Kristiyano, mga ginigiliw? Apay nga ta nga napaka-importante daytoy nga pamati, itibiyag, iti maysa nga Kristiyano kakabsat. Maysa Kristiyano kunak, kasi ang pananampalataya, yung faith na yan, hindi po ito applicable sa lahat ng relihiyon. Hindi po ito applicable sa relihiyon ng sa ating Panginoong Hesukristo o sa ating Diyos, mga ginigiliw. No? Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pananampalataya, mga ginigiliw? Alam niyo ang tunay na kahulugan ng pananampalataya? The true meaning of faith is Jesus Christ. Yun ang tunay na kahulugan ng pananampalataya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga giligiliw. Kung wala ang ating Panginoong Hesukristo, walang pananampalataya, mga giligiliw. Yun ang kadahilanan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, upang sa ganon ay magkaroon tayo ng pananampalataya. Diba? Kasi nung unang panahon, ang mga tao, nung wala pang ating Panginoong Hesukristo, sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Ngunit, nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, dito nagsimula ang pananampalataya. Although sa Old Testament, nabanggit na yung pananampalataya sa Diyos, yung faith ni Abraham, yung mga ganon. Pero, ang mga tao nun, nabubuhay sila sa pagsunod ng commandments or yung kautusan, mga ginigiliw. Pero nung naging tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mababasa po natin dito, hindi ko lang pumatandaan, dito nagsimula ang pananampalataya, na ang tunay na kahulugan ng pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na yung pananampalataya na ito, inuulit ko yung tema na sinabi ko po sa inyo kanina, ng pananampalataya na ito na mas mahalaga kaysa ginto. Diba? Mas mahalaga kaysa ginto. Iyon ang sinabi ni Pedro, mga ginigiliw, na yung pananampalataya na yan ay mas mahalaga sa kayamanan o ginto, mga ginigiliw. Alam nyo yung mga tao, no? Ang daming nag-iipon ng ginto, mga ginigiliw. Hindi masama ang mag-ipon ng ginto kung ginagamit mo ito na investment or pagkatapos nito, ibebenta mo ulit. Pero, for the glory of God, hindi yung for personal consumption. Diba? Nag-iipon ka ng mga ginto para sa ministeryo na ang naitataas lamang ay ang Panginoon. Pero may mga nag-iipon ng ginto na mali yung kanilang paggamit, mga ginigiliw, no? Kung mapapanood nyo po sa mga YouTube, may mga nakakahukay na mga treasure hunters na andun yung mga remains, yung mga bones, yung mga kalansay ng tao.
nakalagay pa doon yung mga bracelet nila, nakalagay doon yung mga hikaw na, at saka yung mga nakalagay sa leeg, yung mga, anong tawag dito? Kwintas na puro gold. Oo, na, alam nyo, siguro ang pagkakalam nila, no, sa tradisyon nila, na pag dinala nila yung mga ginto na yon, pag mamatay na sila, dala-dala rin nila yung mga ginto na yon, no? Hindi ko alam kung ganun siguro yung kaisipan nila. Pero pagkatapos ng maraming taon, pag nahukay ng mga treasure hunter, kinukuha nila, iniipon nila, tapos lunagan da, tapos gawin nila ulit na bracelet, ganun. Ang ginagawa nila. So yung pinaghirapan ng isang tao na ibinaon, isinama sa kanilang mga namatay na kamag-anak, mga ginikiliw, pagkatapos ng maraming taon, nahukay, ibinenta, wala ring silbi, di ba? Kaya nga, hindi natin madadala yung mga ginto na yan. Katulad ng sinabi ni Pedro na ang pananampalataya na mas mahalaga kaysa ginto, sabi niya, di ba? Oo, kung ano-anong dinadala ng mga namatayan, yung mga paborito nilang sapatos, para yun daw ang sapatos niya naharap kay Pedro, yung mga damit niya, lahat ng damit, dinala lahat dun sa libingan. Alam mo, pagharap ka sa Panginoon, you are naked. Hubad ka na harap sa Panginoon, mga ginikiliw. Wala kang dadalhin. Diba? Wala kang dadalhin pagharap ka na sa harapan ng Panginoon, mga ginikiliw. Once na namatay ang isang tao, haharap ka sa kanyang presensya na wala kang damit, hubad ka, mga ginikiliw. Hindi mo madadala yung kayamanan mo. Diba? Hindi mo madadala yung mga pera na ipapabaon sa iyo, mga bagong sapatos, yung mga bracelet, yung mga ginto. Wala kang madadala. Lahat iiwanan mo. Diba? Yun ang sinabi ni, anong nagsabi doon? Yung 3 oras lang, nawala lahat yung kanyang kayamanan. Si Job, diba? 3 oras, imagine, milyonaryo for the span of 3 hours. Yung kayamanan niya nawala sa isang iglap sa loob lamang ng 3 oras, mga ginigila. Di ko na God gave, God takes away. Kuna na, di ba? Ibinigay ng Panginoon, siya rin ang kukuha. Yun ang sinabi ni Job, mga ginigiliw. Kaya, alam nyo, no? I remember one time na nung hukay kami ng ginto, no? Alam nyo, yung isang kasama namin, ang sabi niya, yung nagkuhukay, sinabihan niya, pag positive yan, sabi niya. Alam niyo ang sabi niya sa nagkuhukay? Pag sigurado yan, sabi niya, ihihiwalay mo yung asawa mo, mag-aasawa ka ng 2, sabi niya. Grabe naman to, sabi ko. Tapos yung isa naman na kasama ko, sabi niya, pamangkin, sabi niya sa akin, Nyangkel, kunak, pero pulis na kami no. Pag positive ito, mag-ready ka, sabi niya. Patayin natin lahat yung kasamaan natin. Tayo ang magkahati, sabi niya. Imagine that, no? Yung ginto na yan na pinag-aagawan ng tao, di ba? Opo. Na paano kung nag-positive ngayon? Di ba? Marami ang mamamatay doon. Di ba? Magpapatayan kami dahil lang sa ginto na yan. Na sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na ang pananampalataya na higit na malaga kaysa ginto. Sabi niya, mga ginigiliw. Kaya sabi niya po dito sa salita ng Panginoon na matatagpuan po sa unang sulat ni Pedro, mga ginigiliw. Sabi niya po dito sa 1 Peter 1:7. Ang ginto, sabi niya, bagamat nasisira, imagine nasisira pa rin yung ginto, di ba? Ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay.
gayon din naman ang inyong